Meron tayo dito guys, upper plate ng Seiko 5, Seiko 7S26 at isang upper plate ng 7009. Ito guys, ang binubuo nating makina is 7S26 dahil wala tayong upper plate. Ito guys ang gagawin natin sa bidyong ito. At kung gusto mong matuto ng mga ganitong klase ng pagre-repair sa relo, huwag mong kalimutang i-like ang bidyong ito at mag-subscribe sa aking channel at i-hit mo na din ang notification bell para updated ka sa lahat kong videos na katulad nito. Yan guys, kinuha natin yung tubo nitong upper plate ng 7009. Sigurado guys makaka-relate ang mga matatagal ng technician dito. And guys, ito yung tubo ng upper plate ng Seiko 7009. Ito guys yung kinuna natin at dahil wala tayong upper plate ng 7S kasi guys bihira pa ang upper plate nito. Wala tayong maipalit na upper plate. Re-remedyohan natin na kakabitan natin ng tubo ng 7009 itong upper plate ng 7S26. Ayan guys, medyo pasikipin lang natin ang butas nitong lalagyan nitong tubo nitong upper plate. Ito guys, bidyong ito ginawa ko para sa mga kapwa technician din na walang pamalit na upper plate ng 7S26 kasi guys sirain ang upper plate ng 7S. Ito guys, medyo pinasikip ko yung butas at itong upper plate, itong tubo ng 7009 ang nilagay natin. Yan guys, siguraduhin lang natin na nakalagay ng maigi itong tubo para hindi matanggal. Madalas guys nasisira ang tubo ng upper plate kapag matagal ng umaalog o luwag yung rotor ng automatic na Seiko 5 na 7S ang makina. Linisin natin guys itong upper plate ng 7S na niremedyohan natin at nilagyan natin ng tubo ng 7009. Sa paglalagay guys nito, kailangan mo din testingin kung yung makina ba ay maayos na nagre-release. Kasi guys, merong nagagawa ng ganito na hindi nagre-release o hindi umaandar yung makina. Ito guys, ganito ang pag-testing kapag bagong palit o pinalitan natin ng pang 7009 na makina yung tubo nitong upper plate. And guys, testingin na natin. Ayun, freewheeling. Kailangan guys ganyan. Freewheeling yung mga train wheels. And guys, hindi siya malagkit umikot, hindi siya matigas umikot.